Kapag nga ako ay nagluluto din sa tabing dagat ay palagi na lang ako nakakita ng ganyan klase ng suso. At sabi nga ni nanay ito daw ay may kinakain din. Kaya nga lang hindi nila alam kung ano bagang tawag din. At yun na nga for today's video. Ano ba naman yung kakaumpisa pa lang ay nauutal na agad. So yun na nga, basta yun. Ngayon nga pala ay magkikilaw nga sana ako ng balatan. Kaso nga lang yung mga napangilaw kong balatan ay hindi ko baga agad siya naikilaw. Kaya naman inamatay nga. At abay, anong baho naman na nun kapag akilawin pa. May inabyad kasi ako kaya naman hindi ko nga agad naikilaw yun kinabukasan. Tapos ngayon nga hindi naman ako makakapag-vlog kung nga asahan ko pa yung hibas. At gawa ng hibas nga pala ngayon ay hapon. Kung mangunguha ako sa hibasanan ng aking vlog ay di bukas ko pa yun maluluto. Kaya naman naisipan ko nga na gana ring klase na lang ng suso ang aking lulutuin. Kasi nga ako'y lagi nakakita nito kapag ako ay nagbablog o nagluluto baga din sa tabing dagat. Mga nagdikit baga sila sa ugatan ng pipisik, lalo na doon sa pinaglulutuan ko. Doon sa may pipisik na pinaglulutuan ko ay meron din ako nakikita doon. Nga pala may ilan nagko-comment sa akin paano ko daw ba nalalaman kung anong oras ng hibas. Secret. Hindi yun po ay makikita ay sa kalendaryo. Kung titingnan niyo po yung kalendaryo may mga numbers yun na maliliit doon sa ibaba. Sa ibaba ng petsa. Ayun, makikita niyo po doon kung ano yung oras ng hibas, kung gaano kalaki yung hibas, kung gaano kataas yung taib. Ayan, tingnan niyo po, makikita niyo po doon. Pero dito naman po sa amin ay madaling malalaman kung anong oras ng hibas kasi nga ay tabing ilog po kami. Ay pag nakita namin hibas yung ilog, ay di alam na namin kung anong oras. At saka ang palatandaan ko kapag malaki ang hibas, kapag yung balsa namin ay ayun, lumampas doon yung hibas. Ayun, ibig sabihin malaki ang hibas doon sa dagat. Nga pala ako medyo inaabutan ni Juan at ako nga inaabutan ng tamad sa pagbablog. Kaya nga ngayon ay alas 12 na. Ngayon pala ako magbablog. Kasi nga isip ako ng isip, pahinga na lang kaya muna ako. Magblog na nga or magpahinga muna? Vlog or pahinga muna? Ayun, hanggang sa naisipan ko, hala magblog na nga kahit kainitan. Nangihinayang kasi ako sa araw at gawa ng 2 days ko din ginagawa ang isang vlog. Medyo matagal kasing gawin lalo na kapag ikaw ay mangunguha muna ng alutuin mo. Pero maganda nga siguro sana kapag yung pag nagbablog ka ay diretso salita na baga. Para hindi na mag-voice over at kasi hassle din sa pag-voice over, ang tagal din gawin. Hinihintay ko pa kasi ma-approve yung pre-sample na ni-request ko na mic para hindi ako mahirapan sa pagsasalita. Hey, umasa sa pre-sample. Pero parang feeling ko mahirapan ako kapag ganun, yung diretsahan baga na salita. Kasi nga ay, alam mo yun, minsan kasi walang laman yung utak ko. Pero try ko pa rin yan kasi may mga ilan nagko-comment na mas gusto nila yung diretsahan daw. Ay sige, testingan natin yan. Kaya lang kapag ako'y nangingilaw, hindi ko pwedeng gawin yon kasi nga ay tahimik lang talaga ako kapag nangingilaw. Kasi nga ayaw ko malalaman ng mga ibang mangingilaw na ako ay babae. Kasi nga ay, syempre, babae pa rin naman ako kahit papaano. Abay mga lalaki yung mga nangingilaw doon. Nga pala dahil din naman ulit ako magluluto. Dati kong pinaglulutuan. Ayan, hindi pa ako makapagluto sa ngayon kasi nga napakalaki pa ng tubig. Pero okay lang naman yan. Tama-tama lang yan at ako'y mangunguha pa naman ng alutuin. At maya-maya naman ay hibas na yan. Bale, may mga nakita nga pala ako ditong pinaglutuan. Ayan, sinapak nila yung sanga at pinaglutuan nila. Buti na lang pala at hindi ko muna sinira aring papag ko dito kasi nga ay nagagamit pa naman yan ng ibang mangingisda dito. Na dito lagi sila nagluluto at saka ay nagagamit ko din naman siya minsan kapag ako tinatamad magluto doon sa may buhanginan. Nga pala gaya ng sabi ko kanina, ari nga pala mga suso na pinapanguha ko ay hindi ko nga pala alam kung anong tawag dito. Basta pinapanguha ko lang at alam ko naman iti kinakain. Kayo na lang ang bahala kung ano bang tawag niyo dito. Pero sabi kasi nung kapatid ko, sihi daw ari. Ay di ba iba naman yung sihi, ganito yung sihi. Ayan yung bilog. O di ba yan ang layo naman ang itsura nila sa isa't isa. Pero sihi nga daw ang tawag dito. Tapos nung sinanay nga ang tinanong ko kung ano bang tawag dito, ang sabi niya ay laway. Kasi daw ito'y malaway. Ay, yaway klaro. Tapos nung si mama nga ang tinanong ko ay iba din yung pangalan na sinabi niya dito. Ay naku, awan pa basta yan ay suso. Bali nag-post nga pala muna ako bago ko i-edit ito para baga ay masabi ko naman din sa pag-voice over ko kung ano baga talagang tawag dito. Kaya nga lang ay yung mga nag-comment ay iba-iba din naman yung sinabi nila. Ewan ko, siguro depende rin naman yun sa lugar. Pero dito nga sa lugar namin, hindi nga namin alam kung ano bagang tawag dito. Sa mga taga Makalilonin po dyan, ano po bagang tawag din sa atin ng gana ring klase ng suso. So yun na nga, mga gana ring klase nga pala ng suso ay makikita yan din sa mga ugatan ng pipisik. Mas maganda nga sana kung hibas, gawa ng kitang-kita lalo yung ugatan ng pipisik. Kaso nga lang ay taib pa, pero okay lang din naman. Ay kung hintayin ko pa naman kasi ang hibas, ay naku, ay agabihin ako din eh. Ang tansya ko kasi mga alas 2 pa ng hapon na hihibas or makakatihan aray mga ugatan ng pipisik dito. Kaya na may nag-umpisa na nga akong manguha kahit taib pa at gawa na ito'y masyadong maproseso kasi nga tatagalan pa ito ng puwitan o yung pipitiwan baga para madaling makuha yung laman o sisipsipin parang turong-turong laang din. Bali marami nga rin pala akong nakikita dito mga balilit. Ayan, nasa ugatan din sila ng pipisik.
Masarap nga pala yung gataan. Nung nakaraan kong vlog ay nagustuhan ko yung pagkagata ko dyan. Masarap pala yan kapag may asim yung gata. Sa bagay, ganoon naman talaga dito sa amin. Kapag kami nagagata ng suso ay talaga nilalagyan namin ng asim, ng sampalok o di kaya naman ay kalamyas. Tapos dito nga rin pala sa pwesto na pinaglulutuan ko ay may mga nakita rin ako dito nung nakaraan. Nung ako'y nagluluto, napansin ko lang sila. Kaya namin naisipan ko nga na ito naman ang lutuin ko. Nakakatuwa naman kasi lumingaling kalaan sa paligid ay talaga makakuha ka ng pang-ulam. At saka nakakatuwa kasi kapag dito ka mangunguha ng pang-ulam sa medyo lalauhan lang kasi hindi naman talaga as in gubatan at kita naman yung dagat. Ayan, ay hindi masyadong mainit. Tamang-tama nga rin pala at may tuyong kahoy ako nakita din sa aking pinangunguhaan, din sa may ugatan, ay di maipangluluto na ako dito. Tapos tamang-tama lang din at hibas na at ako yung mag-uumpisa na rin magpitiw na rin mga nakuha kong suso. Nga pala, pabaligtad ang paggamit ko na rin itak at gawa ng kapag tinalim ko yan, abay baka mabingaw yan, yari tayo sa may-ari niyan. Medyo mahirap nga pala itong pitiwan or tanggalan ng pitan kumpara doon sa turong-turong. Yung dati ko na vlog kasi makapal ang shell nito kumpara doon sa turong-turong na manipis lang ang kanyang shell. Bali, ang luto nga pala na gagawin ko dito ay luluyahan ko laang. Lagi naman, di ba? Hindi, ganito kasi talaga lagi ang mga luto dito sa amin, lalo na kapag suso. Pag hindi ginataan ay di niluyahan. Di kaya naman minsan ay nilalaga namin at kinukuha namin yung laman tapos inaadobo namin. Pero yan naman ay kahit simple ay masarap naman yan at lalo pat ikaw naman ang mismong nanguha tapos ikaw lang din naman ang makakain. Eh, sino ba magreklamo sa iyo? Ikaw lang din naman ang kakain ng luto mo. Pero alam niyo sa totoo lang, ako'y nag-enjoy naman sa mga ginagawa ko dito sa probinsya para baga ako nagakamping araw-araw. Kaya nga lang ako'y laging mag-isa pero okay lang naman yun at gawa ng kapag tumatanda ka na talaga yung hanap mo na lagi ay peace of mind. Hindi, iba kasi talaga kapag tumatanda ka na. Yan, kasi dati naman ang nasa isip ko lagi, gusto ko laging gumala, pumunta kung saan-saan, mag-window shopping, kung ano-ano. Pero ngayon man ay mas gusto ko ay ikaw. Hey, sana all. Pero hindi, sa totoo lang, mas masaya ako sa ganitong buhay. Pero syempre, hindi naman maalis yun. May mga pangarap pa rin naman ako sa buhay. Gusto ko rin naman guminhawa ang buhay namin. Pero yung baga mga ganitong kasimple, parang ang sarap sa pakiramdam. Kaysa pupunta ako sa mall, tapos mababadtrip lang ako at wala akong pambili. So yun na nga, kain po tayo guys at luto na ang ating tinolang suso. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dyan. Kayo nang bahala kung anong tawag nyo dyan. Nga pala sa mga gustong itanong dyan at uunahan ko na naman ulit kayo kung ano ba lasa na rin suso na ito. Parang normal na suso lang din naman kumpara doon sa sihi talaga na manamis yung laman niya. Pero ito nga suso na ito ay parang kalasa din siya ng taktakin. Pero ang pinakang gusto ko nga suso ay yung turong-turong. Pero yung turong-turong or susong dalaga kung tawagin sa iba, hindi ko maihalin tulad sa iba kung ano bagang lasa noon. Pero ang lasa po noon ay masarap. Lalo na kapag agataan yun tapos aasiman, ay ang sarap papakin. At dahil nga first time ko lang naman magluto ng gano'ng klase ng suso, ay ito pala kahit tanggalan ng puwitan na hindi rin natatanggal yung laman. Kailangan pa talagang sungkitin yung kanyang laman. Pero yung iba ay natatanggal din naman. Pero karamihan nga ay kailangan pang sungkitin para makuha yung laman. Bali pagkatapos ko nga palang kumain na hindi na muna ako umuwi at nanood nga muna ako ng K-drama din sa aking pwesto. Tapos napansin ko nga na napakalaki nga pala ng hibas ngayon at hapon na. Kaya namin naisipan ko na pumunta muna din ng hibasanan bago ako umuwi. At titingnan ko nga kung may balatan ba dito. Mangunguha na nga pala ako ngayon kasi nga ay para makapagkilaw na ako bukas. Ito nga pala yung sinasabi ko na akilawin ko. So yun, at hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay abangan nyo yung susunod kong vlog.